Usap-usapan sa social media ang mga larawan ng isang babaeng vlogger DJ na binugbog umano ng kanyang fiancé. Magmamahal na humantong sa pananaksak. Ganyan ang sinapit ng isang babae mula sa kamay ng kanyang ex-boyfriend sa Caloocan. Ang suspect nagdilim daw ang paningin nang malamang may ibang katsyat ang biktima. Nagmahal, nasaktan, na nagasa. Ganyan umano ang ginawa ng isang lalaki sa kanyang dating nobya sa Cagayan de Oro City. Ang domestic violence, hindi ito nangyayari bigla-bigla. Nagsisimula ito sa maliliit na red flags, mga senyales na kadalasan na hindi pinapansin o hindi napapansin. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga traits ng isang taong may tendency na maging marahas at kung paano ito maiiwasan. Normal lang na makaramdam ng kaunting selos sa relasyon. Pero iba ang pagiging possessive. Kapag palagi kang chinecheck, pinipigilan kang makipagkita sa kaibigan, o gusto niyang malaman lahat ng galaw mo, red flag yan. Maaaring lumala ito at humantong sa ganap na pagkontrol sa iyong buhay. Sa una, maaaring isipin mong cute o sweet lang siya o protective. Pero kapag napapansin mong palagi siyang may hinihinging paliwanag sa iyong mga ginagawa, malaking senyales ito na gusto niyang dominahin ang buhay mo. Paano siya mag-react kapag naiinis? Nagsisisigaw ba siya? Nagwawala? O naninira ng gamit? Ang kawalan ng kontrol sa galit ay isang malaking red flag. Kung verbal ng pananakit ngayon o masasakit ang mga binibitawan niyang salita laban sa iyo, maaaring maging physical ito sa susunod. Madalas nagsisimula ito sa maliliit na bagay tulad ng paninigaw, pagsira ng gamit o pagdadabog o malakas na pagbagsak niya anuman ang hinahawakan niya. Huwag mo itong baliwalain dahil maaari itong lumala at maging pisikal na pananakit. Ang taong may ganitong ugali ay madalas nagsosorry pagkatapos. Pero hindi ito sapat na dahilan para manatili sa isang mapanganib na relasyon. Ang past behavior ng isang tao ay isang malaking clue kung paano siya sa hinaharap. Kung dati na siyang nananakit ng ex niya, mataas ang posibilidad na uulitin niya ito sa iyo. Madalas nilang sinasabi na ang ex nilang dahilan kung bakit sila umabot sa ganoon o naging violente sila. Pero mag-ingat. Ang mga ganitong tao ay kadalasang may pattern ng pananakit at maaaring may history na ng pananakit, hindi lang sa kanilang dating partner, kundi pati sa pamilya, kaibigan o kahit sa mga hayop. Alamin kung paano sila nakitungo sa kanilang nakaraan dahil maaaring ito rin ang kahihinatnan ng relasyon ninyo. Madaling makita kung ang isang tao ay walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Madalas nilang minamaliit ang ginawa nila, sinisisi ang biktima o minsan ay natutuwa pa sa sakit ng iba. Karaniwan itong ugali ng may ilang personality disorders. Kapag ang isang tao ay walang kakayahang magpakita ng empathy, pagsisisi, o pagmamalasakit sa nararamdaman ng ibang tao, ibig sabihin, wala silang pakialam kung nasaktan ka nila. Maaari nilang gamitin ng emotional manipulation para isipin mong ikaw ang may kasalanan. Karaniwan ito sa mga taong may narcissistic tendencies o may antisocial personality disorder. Hindi lahat ng marahas na tao ay may mental disorder, pero may ilang kondisyon na maaaring magpalala ng ganitong ugali. Ang may antisocial personality disorder o sociopathy
ay walang pakialam sa karapatan ng iba. Walang guilt at madalas may impulsive at aggressive tendencies. Sila ang mga taong hindi natatakot sa consequences ng kanilang ginagawa. Kaya't madalas silang nauuwi sa pananakit ng iba. Bagamat hindi lahat ng may BPD ay marahas, mailan na kapag hindi naagapan ang kanilang emotional na reaksyon, maaaring humantong sa destructive behaviors sa relasyon. Karaniwan itong nagmumula sa takot na maiwan, kaya minsan ay nauuwi sa pananakit ng sarili o pananakit sa iba. Ang IED ay isang kondisyon kung saan biglang sumasabog sa galit ang isang tao. Kapag hindi na-manage ito, maaaring humantong sa pananakit. Sila yung mga taong nagagalit ng walang dahilan, na parang isang switch na biglang nag-on at walang kakayahang kontrolin ang kanilang galit. Kung napapansin mo ang mga senyales na ito sa isang tao, huwag nang hintayin pang lumala. Narito ang mga pwede mong gawin. Kung may kutob kang may mali, pakinggan ito. Hindi mo kailangang hintayin pang may mangyari. Huwag hayaang pagmamahal ang maging dahilan para manatili sa isang mapanganib na relasyon. Kapag palaging nilalabag ng partner mo ang boundaries mo, whether emotional, mental, o physical, red flag yan. Huwag mong hayaang sirain ng isang tao ang respeto mo sa sarili mo. Makipag-usap sa pinagkakatiwalaang kaibigan, pamilya, o counselor. Huwag matakot humingi ng tulong. Ang pag-iwas sa isang abusive partner ay maaaring delikado, kaya dapat itong planuhin ng maayos. Maghanap ng ligtas na lugar at humingi ng profesional na tulong. But every whispered promise fell apart. We danced on dreams, but they slipped away. Now I'm left with echoes of what we couldn't say. Ain't love, just a shadow in the night. A fleeting moment, a flicker of a light. We chased the stars, but they burned too bright. Ain't love when it feels so right.